OFW. OFW. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng OFW? Hero po ba ang mga OFW? Okay. Bago ko po maibabahagi sa inyo ang tungkol sa OFW, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga pala si Donalyn Juan, as known as Reflection. Okay. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng OFW? Ang OFW is Overseas Filipino Workers. Yan ang tawag sa mga Pilipino na nangingibang bansa para magtrabaho. Sila ay magtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Okay. Pero bakit nga ba sila nangingibang bansa? Meron naman mga trabaho sa Pilipinas. Siyempre, mas malaki ang kita doon kaysa sa Pilipinas. Kaya nagsasakripisyo sila, pumunta sa ibang bansa para maghanap buhay, para mabago yung kanilang mga buhay, para makatulong sila sa kanilang mga magulang, o para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Pero sa kabila ng lahat, ano nga po ba ang tunay na buhay ng OFW? Okay. Meron akong 4 na alam sa buhay ng mga OFW. Una, ito po ay kalungkutan at takot ang kanilang nararamdaman. Alam niyo po kung bakit? Natatakot sila doon sa pupuntahan nila dahil hindi pa nila alam yung mga amo nila kung mabait ba o masungit ba o anong klaseng magiging amo niya, magkakaintindihan ba sila, o yung mga datihan, ayan, pupunta na naman sa ibang bansa, na ayaw na sana niyang umalis pero walang magagawa. Kaya, wala nang magagawa dahil nga sa hirap ng buhay, kailangan niyang umalis, magsakripisyo. Natatakot din yung mga baguhan na pupunta pa lang sa ibang bansa dahil wala pa silang alam tungkol doon sa pupuntahan nila. Totoo nga ba yung meron silang employer? O baka pagpunta nila doon, baka ibebenta sila. O kung anong ibibigay na trabaho sa kanila. Pero alam nyo po, hero ang mga OFW. Dahil, dahil sa pinusta nila ang kanilang buhay, para lang sa kanilang pamilya, hindi na po nila iniintindi yung kalungkutan at kanilang kinakatakutan doon sa pupuntahan nila. Ito po yung pangalawa. Ang aking alam sa mga totoong buhay ng mga OFW ay matinding pagtitiis at pagpapakumbaba. Dahil alam niyo po kung bakit. Nagtitiis ang mga yan kahit pagod na. Tapos, kahit na inaantok na, sige pa rin, nagtatrabaho pa rin. Gusto na niyang ipikit yung mata niya, pero hindi niya magawa dahil may mga trabaho pa siyang mga dapat gawin. Tapos, ayan pa yung amo. Binubulyawan, minumura, walang pahinga. Tapos, hindi na nga kumakain. Nalilipasan na ng gutom. Tapos, ayan, nagpapakumbaba siya o sila, kahit na minumura na kung anong pinagsasabi sa kanya ng amo niya. Sige lang, tiis lang yan. Pikit mata yan.
nilulunok niya yung kanyang mga laway. O hindi na siya makahinga dahil sa sakit ng dibdib niya. Hindi niya maipakita sa amo niya na lulungkot siya, naiiyak na siya. Sa gabi, pupunta yan sa toilet. Diyan siya iiyak. Yung walang nakakakita sa kanya. Kaya hero po ang mga OFW. Ito yung pangatlo ko pong alam sa mga buhay ng mga OFW. Okay. Sobrang sakripisyo sa mga pamilya kahit na kahalo ang luha, sipon, pawis, minsan dugo na. Dahil alam niyo po, nakakalungkot dahil nagsasakripisyo siya sa kapakanan ng iba. Hindi niya na naisip yung sarili niya. Yung iba yung inaalagaan niyang bata, na imbes sana na yung anak niya ang alagaan niya. At iba ng batang pinapalat niya, na imbes sana yung anak niya ang palakihin niya. Ibang bata yung sinusubuan niya na samantalang anak niya ang sinusubuan niya. Tapos, yung mga tatay, nanay na aalagaan niya, hindi niya na maalagaan. Ibang tao ng mga nag-aalaga sa mga tatay, mga anak. Na minsan yung mga anak na uuwi sa peligro ang kanilang mga buhay. Tapos ito po yung pang-apat kong alam na buhay ng mga OFW. Ang buhay po ng mga OFW na isa pa ay nagtitiis ang mga yan, nagtitipid para lang may maipadala sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Hindi na nila nabibili yung gusto nila. Hindi na sila nakakabili ng yung para naman sa sarili nila. Pero alam niyo po, ganito yung mga matitinong mga OFW na yung pisong duling, talagang pinapangalagahan niya yan. Hindi niya talaga ginagas yan. Iniipon yan kasi gusto niya magpadala sa Pilipinas. Dahil yun lang ang inaasahan niya, yung sweldo niya na ipapadala sa kanilang mga pamilya. So, alam niyo po, ito sana naman, kung tayo, yung mga pamilya sa Pilipinas, ito po, kung nanay ka man o tatay ka, dapat po na sana yung pera naman ng mga anak natin sa ibang bansa na ipinapadala sa atin, kailangan po natin na ingatan. Ingatan po natin yung paggastos kasi nandun sila nagsasakripisyo. Samantala yung perang pinapadala sa sa Pilipinas para hindi ka mukhang kawawa o gusto kanyang matulungan. Pero minsan yung mga ginagawa ng iba, winawaldas, nililibre na yung mga amiga niya, nanay niya o yung tatay niya, naglalaklak na nagsusugan. Kaya, alam niyo po, mahalin natin ang mga anak natin na nasa ibang bansa. Kasi, opo, madali lang po na gagastusin natin yung pera na ipinapadala sa atin ng ating mga anak. Pero, alam po ba natin yung hirap ng ating anak doon? Naghihirap siya doon. Hindi po natin alam kung ano yung nararamdaman niya doon. Kumakain po ba siya? Minumura ba siya ng amo niya? Nakakatulog ba siya ng maayos? Yan po. At ito naman po, sana, kung ikaw ay asawa, na yung asawa mo ay nang ibang bansa, tapos ikaw iniwan ka sa Pilipinas at ipinakargo sa iyo ang mga bata na ikaw ay mag-aalaga. Pero minsan, ano po yung ginagawa natin? Yung asawa natin na nasa ibang bansa, nagpapadala ng pera sa Pilipinas, ikaw naman na asawa, yung perang pinapadala sa iyo, winawaldas mo, isinusugal, ipinaiinom, pinangbabarkada, nililibre mo lahat yung mga barkada mo na, tapos pinambibisyo, tapos, ayan,
yung mga anak mo na ipinadala ng asawa mo yung pera na para sa pamilya nyo sana, para sa mga bata, pero ano yung ginawa mo? Yung perang pinadala, kapapadala lang ng asawa mo, winamdas mo sa mga walang kwentang bagay. Yung anak mo na pabayaan mo na. Minsan yung mga anak mo, iba nang nagbabantay. Tapos, hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa bata. Minsan, ayan na, yung bata na disgrasya, nabangga ng sasakyan. Yung bata nalunod. Yung bata na rape. Kaya, yung mga anak din na mga dalagita o yung mga nagbibinatilyo, hindi mo na nasusubaybayan dahil puro ka na lang barkada. Yung anak mong babae nagdadalagit, na-rape o nabuntisan. Nanganak ng minor de edad. Tapos yung anak mo naman na lalaki, nagiging basagulero. Nagbibisyo na. Hindi sila lahat nakatapos sa pag-aaral. Ano nga ba yung silbi ng asawa mo na nasa ibang bansa na nagpapakahirap para sa pamilya ninyo? Diba? Kung iisipin mo, bakit nga pa ba siya pupunta ng ibang bansa? Kasi, pinababayaan nyo lang naman yung mga pamilya, yung mga anak nyo. Diba? Iba na ang nag-aalaga. Tsaka ito lang guys ha. Eto, alam nyo po, ito, sasabihin ko yung totoo. Huwag kayong magagalit sa akin. Sorry ha. Yung mga ibang mga asawa din. Yung mga asawa mo sa ibang bansa, matino. Tapos ikaw na sa Pilipinas na asawa, yung perang pinapadala ng asawa mo sa'yo, para sa pamilya mo, ginagamit mo sa lalaki, sa babae, ayan. Nang babae ka, ng lalaki ka, ipinagpalit mo na yung mga anak mo sa kaligayahan mo. Kung babalik rin po natin yung pangyayari, ano po yung mararamdaman mo kung ikaw yung asawa na matino na nasa ibang bansa na nagpapakahirap sa pamilya o sa inyo? At ito naman po, kung tayo naman ang mga kapatid o yung tiyahin natin o tiyuhin natin na tayo ay pinapaaral, tapos ang ginagawa natin, winabaldas po natin yung mga pera. Tapos, nagbabarkada ka. Nalulung ka sa masamang bisyo. Hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Eh, yung ate mo doon, yung kuya mo na nagpapadala sa'yo, iniisip mo ba yung kalagayan niya? Hindi, di ba? Hindi mo na pinangalagahan yung pera dahil, syempre, hindi mo pinaghirapan yun eh. Easy go lucky ka. Nilibre mo na yung mga kaibigan mo. Nilibre mo lahat pati teaching para maging sikat ka. O, di ba? Tapos, mamaya, hindi ka na nakatapos sa pag-aaral. Nabuntisan ka. Ayan. Naging nalulung ka sa masamang bisyo. Nagiging minor de edad kang naging ina ka. Na ang hirap ng mag-alaga sa bata at mahirap ang maging magulang sa minor de edad. At sana yung oportunidad na yun na ibinigay sa inyo ng mga mahal nyo sa buhay sa ibang bansa ay dapat sana pagkakataon na ninyo yun dahil bihira lang ang mga kapamilya na magbibigay sa inyo ng ganong oportunidad. Dahil mahalaga ang may pinag-aralan. Iba po ang walang pinag-aralan. Kaya, sayang lang yung mga panahon na yun. Sayang lang yung binigay sa yung oportunidad. Diba? Kaya po sana, mahalin natin o irespeto natin yung mga mahal natin sa buhay sa ibang bansa na nagmamahal sa atin, nagsasakripisyo na talagang ibinibigay lahat ng kanilang mga kaya. Kahit na yung pansarili nilang kaligayahan, yung mga gusto nila sa kanilang sarili na gustong bilhin ay hindi na po nila na bibili. At ito po, sana po naman, kung tayo naman po ay anak ng mga nasa ibang bansa, sana naman po, mag-aral tayong mabuti. Ipakita natin sa mga magulang natin na nagpupursigido tayo. Hindi yung
Nagbabarkada ka, nagtampo ka kasi sa nanay mo, nagtampo ka sa tatay mo kasi nang ibang bansa siya, pinabayaan niya kami. Ang ginawa mo, hindi ka na pumapasok sa school. Ayan, inano mo yung mga kaibigan mo, lakwatsa ka dito, lakwatsa, hindi kayo nakatapos sa pag-aaral. Ngayon, nabuntisan ka. Hindi naisip mo ba yung nanay mo doon sa ibang bansa na nagpapakahirap dahil sa kinabukasan mo? Hindi, di ba? Kaya minsan, yung mga nasa ibang bansa na mga may problema, talaga pong, minsan yung mga hindi nila nakakaya, talagang sumusuko na sila eh. Pero sana, tayong mga anak, kung mga nanay din natin, o tatay natin nandun sa ibang bansa nagpapakahirap para sa atin, ay, dapat, pag ganyan na tumawag, o may hihilingin ka sa kanya, dapat huwag kang magtatampo kung walang maipapadala ka agad sa yan. Kasi umaasa lang yan sa kanyang sweldo. Isang beses lang yan susweldo sa isang buwan. Tapos magtatampo ka. Tatawag yan ng nanay mo sa'yo, tatay mo. Hindi mo sinasagot. Pag gusto ka niyang kausapin, ayaw mong kausapin. Pag tumatawag siya sa'yo, pinapatay mo ng cellphone. Paano ngayon? Kung yung time na yun, diba? Ito lang po. Sa lahat ng mga kapamilya po sa Pilipinas, alam niyo po, ito lang, kung may tampo man sana tayo sa kanila, wag natin silang masisisi. Pagtatawag po sila sa atin, dapat sagutin natin. At kahit na medyo masama sana yung loob mo, pakinggan mo kung ano yung sasabihin sa'yo. Kasi baka malay mo, emergency yung sasabihin sa'yo. Diba? Kung hindi mo nasagot, pinatayan mo ng cellphone at humihingi pala siya sa'yo ng tulong. Di wala kang nagawa. Diba? Kawawa naman yung mga kapamilya natin sa ibang bansa. Tapos, ayan, yung mga kapitbahay naman na mga chismosa, ayan, huwag natin huhusgahan yung mga kapitbahay natin na pagka umuwi, yung kapitbahay natin nagbago yung pananamit niya. O yung mga kapamilya niya, yung mga anak niya, tatay niya, nanay niya, ay pumunta sila sa magandang mga restaurant, pinakain, binilhan ng mga kagamitan. Yung mga chismosa, alam niyo, ayan na naman siya, o ganyan. Nako, ayan na naman, bili ng bili, tapos wala na naman niyang pera. Ganyan na mga sasabihin ng mga chismosa, tapos sabihin niyan, ayan, tignan mo naman, nagbago na siya, hindi na siya namamansin. Tapos, ayan, tignan mo, hindi na siya, pati pananapin niya, nagbago na. Huwag po ganun. Alam niyo po, kaya po sila nabago ng kanilang, kunyari, ugali. Dahil yon, kung nasa ibang bansa sila, wala silang inatupag, kundi puro trabaho. Wala silang time sa chismis-chismis na yan. Dahil ang iniintindi nila yung hindi sila magkamali sa amo nila at para hindi sila mapagalitan. At alam niyo po, yung buhay ng mga OFW, nakakatakot kung may masamang mangyari sa kanila. Kaya sobrang pag-iingat ng mga yan. Tapos, ayan, kaya niyo sabihin hindi na namamansin. Siyempre, uunahan niya yung pamilya niya. Kasi, for how many years na nasa ibang bansa tapos uwi sa Pilipinas, 1 week lang yung vacation niya. And then after that, babalik na siya sa ibang bansa. So, syempre, yung 1 week na yun, napakahalaga sa kanya. Ang dami pa niyang gagawin. Yung oras niya mahalaga. At hindi niya na yan ibinibigay sa inyo. Ibinubuhos niya lahat yung pagkakataon o yung chance niyang makasama ang kanilang mga pamilya. Kaya huwag po kayong magtatampo mga kapitbahay. Dapat magiging proud pa kayo sa kanya. Ba? Kaya, alam niyo po, ito lang po sana, yung mga mahal natin sa ibang bansa, lalo sa mga anak. Kung yung nanay tatay mo laging wala sa school, pag may mga magagandang mga okasyon na gagaganapin sa school o closing, dapat yung mga award mo, siya ang tatanggap.
wag na wag kang padadala sa mga sinasabi ng mga kaklase mo. Dapat ka pang magiging proud sa mga magulang mo. Sabihin mo. Bakit? Kahit may mga magulang kayo pupunta sa stage o kukuha ng mga ng mga diploma nyo, kung yung mga ako, kahit wala akong nanay at tatay, matitino yung mga nanay at tatay ko doon sa ibang bansa. Sabihin nyo, hero ang mga magulang ko. Kaya ako, proud ako sa kanila. Iyan ang sasabihin mo. Huwag kang malungkot. Magiging proud ka. Dahil alam mo pa kung bakit. Magpapakabait ka lalo, ipakita mo sa mga magulang mo na nagsasakripisyo ka rin. Yan po. O, di ba? Kaya tayong may mga pamilya sa ibang bansa, magiging proud tayo sa kanila dahil sila ang tunay na hero. Di ba? Kaya, kayo po, kung may natutunan kayo dito sa video na ito, ay sana naman pangalagahan yung mga mahal natin sa buhay sa ibang bansa dahil matinding sakripisyo, paghihirap ang inialay po sa atin para matulungan tayo at mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Kaya sana naman po magiging proud tayo sa kanila. Respetuhin, igalang, at ipagmamalaki. Okay, thank you for watching. Alam niyo po, sana po, kung may natutunan kayo sa video na ito, please subscribe and like the videos. And syempre, click the bell button para sa ganun, ma-notify nyo kung meron po akong bagong videos na i-upload. And of course, lagi akong sinasabi, wag na wag po tayong susuko kahit na anumang pagsubok sa buhay natin. Always, never give up because never give up is the key to success. O, diba? Thank you! Subscribe!